Introduction muna tayo. Mitsubishi Lancer. So ito, kalaban to ng Honda Civic, Toyota Corolla dito sa linya ng mga sedan sa Pilipinas. Lancer EX, so lumabas ito noong 2007 hanggang 2016. After nito, hindi na ito nasundan ng bagong model or variant. Based sa Google, kaya daw hindi na to tinuloy ng Mitsubishi dahil focus na sila sa efficiency at versatility sa pag-increase ng mga consumers dahil mas focus na sila sa crossover vehicles or hybrid cars para na rin ma-meet ang kanilang customer demand. Kung Philippine market naman, hindi naman papatalo ang Mitsubishi Lancer dahil kahit na overhype ang mga Honda Civic dito, papalag at papalag pa rin to. Friday traffic na naman tayo, boy, papasok ng opisina. So first Friday of the year 2024. At syempre, bagong otong i-review tol. So ito meron nga tayo ngayon, Mitsubishi Lancer GTA Evolution 10. So ito, napaka-angas, napaka-macho ng dating mo, pre, pag ito dalawang auto. So may paddle shifters to, pre. Nakita mo yan, may plus minus. So goods naman ang gasolina, 2.0 4B11 ang makina. So napakaganda rin ng sound system, boy. Rockford Fosgate. So sikat na sound system yan, boy. Tama, radyo lang yan, tol. So napakaangas ng features ito sa loob, boy. So kitang kita mo, automatic to. So natry ko na yung 6-speed ng automatic. Not sure lang kung may 7-speed to. Pero ito maangas ito, pre. Merong emblem ng Rally Art. So ito, nilagayan ng mga barya. Tatanggal din yan, as you can see. So mayroon din itong lagayan ng USB charger, cigarette hub, lagayan ng kape syempre, at saka lagayan ng vape. So loob, napakasariwa, pre. Napakalinis ng ceiling, napaka-intact lahat. So carbon fiber din ang mga trimmings niya. So may AFS to, automatic, I think para to sa mga ilaw. So yan, napaka-angas to. So kompleto na rin, pre. May tweeters na rin yan. Tweeters, speakers, tas meron na rin siyang subwoofer, boy. So ngayon, dito nga tayo sa toll gate ng Coastal. So walang load kasi makakagamit lang natin ito ngayon. So cash tayo. So ngayon, pagpasok natin, susubukan natin yung transmission niya ng paddle shifters, no? So pero as tested naman, goods to. Sarap gamitin. Ramdam mo yung power ng 2.0 engine, Mivec bro. So ito yung kalaban ng mga Civic FD. Pero ito, nung nagamit ko to, maangas eh. Kumbaga talagang papalag sa FD eh. Macho. In and out macho siya, boy. So wala na masabi. So dito pag natingin ka sa rear view mirror, kitang kita mo yung wing, pare. You know, so talagang aangas, pare. So mamaya pakita ko sa inyo yung labas, tol. Pero loob talagang napaka-smooth, boy. Wala akong masabi. Machong macho siya, boy. Panalo! Sinubukan ko na rin ipaska ng OBD nito. So all goods naman, wala naman itong lumabas na fault code. So ito pinayos sa ating mga pangilalim para wasaring-wasari. At ito ang kanyang body frame. So tingnan mo naman, napaka-macho, napaka-pogi, Lancer EX GTA. So kung tatanungin nyo ano ang GTA,
GTA means Grand Theft Auto. So ito kasi ay talagang inspired siya sa video game na Grand Theft Auto Liberty City nung lumabas ng 2008. So meron tong 18s na mags. So kitang-kita nyo naman, napakalapad. So ito yung kanyang gilid, napakakinis. At ito naman ang kanyang hood, naka-carbon fiber na rin to pare, carbon body. So ito, naka-yellow ang kanyang fog lamps. Nakita nyo na rin ang haba niya. May hamak na mas mahaba to kaya sa Honda Civic FD. So ito naman ang kanyang interior. So ito ang kanyang Tiptronic paddle shift automatic transmission. Plus minus na rin to. So ang trimmings ng kanyang body sa moldings sa interior ay carbon fiber din. So ito may plus at syempre sa kabila ang minus. So ito sariwang leather. At ito naman ang fabric ng kanyang mga seats. Legit at original pa yan pre, hindi yan napalitan. So ito, kanyang mga pindutan, bukas ang bintana, pang lock. At ito naman ang kanyang legroom sa likod. So talagang maluwag na maluwag to. Mas maluwag pa to para sa akin sa Honda Civic. So yan, kitang-kita nyo naman, di ba? So ito naman ang kanyang front view or point of view kapag nasa harapan ka. So legit na legit yan boy. Macho at maangas ang dating mo kapag binamaneho mo to. So tried and tested ko na to. So ito naman ang kanyang likod. So napakalaki ng trunk. May kasama na rin tong Rockford Fosgate na subwoofer. So ito all stock yan. Talagang may kasama talaga siyang subwoofer. Talagang bayong-bayo ka rito boy. So yan, kitang-kita nyo naman boy. So ito naman ang kanyang extra tires. So bubuhatan natin tong truck board. Okay. So yan, all stock. So ang extra mags niya ay talagang literal na mags. Hindi siya yung mga donut tire lang pare. Okay. So check naman natin ang ibang parts. Punta tayo sa makina pare. Usapang makina, Mitsubishi 4B11 2-liter engine. Okay, so kitang-kita nyo naman dito sa kaliwa. Andyan ang power steering. Andyan din ang kanyang coolant. At syempre, ito naman ang kanyang radiator cap. So, alagang coolant lang to pare. So, ito open natin. So, yan maganda ang kanyang cooling system. Napakalamig din ang aircon nito. At sobrang ganda manakbo. Never tayo in-overheat nito pare. So, ito, bagong-bagong ang kanyang battery. Andito naman sa side na to, ito yung kanyang headlight na napakaangas. So yun ang computer box. At yun ang air filter naman niya. So ito naman sa may bandang baba ang kanyang lagay ng ATF. So ito, check natin ang ATF nito. So dito naman sa baba ang kanyang aux fan at ang kanyang radiator fan. Okay, so yan, punong-puno ang ating coolant. Para sigurado tayo. Ito ang power steering naman. At meron rin ito kasamang strut bar. So, for better performance sa pag-drive at lalo pagpaliko-liko tayo. Alright, so ito, yung ABS nya. Engine specs tayo ngayon, check natin. So, ito is lightweight aluminum block for better power, weight, and better efficiency. So, maximum power para dito ay meron tayong 150 PS at 6,000 RPM. At ang maximum torque, 197 Nm. Achievable sa 4,250 RPM. Okay, so dito na lang tayo. So sa susunod na kotse na lang na i-review ulit natin. So let's go!